Welcome to Donmar TV News Channel, mga balita sa buwan ng Oktubre. Ito naman, ito, akala mo, ito na naman siguro dunong-dunungang atensya. Ito yung walang ginawa sa Maynila. Ang tagal na naghari nito sa Maynila, nabulok ang Maynila dahil dito. Hindi ba totoo? May nagawa ka ba sa Maynila? Ang pangit-pangit ng Maynila, buti na lang si Isko ngayon. Kung hindi, wala ka. Ginulo niya lahat. He violated all the rules of the house. Many of us were objecting at the top of our voice again. We were muted on Zoom and all our objections were thrown out in the window. This is typical of poor loser. Pag natalo ka na, guluhin mo na lang ang mesa, sunugin mo na lang ang bahay, ika nga. Sino ba nang gugulo? Wala nga kayo eh. Di sana kung talagang hindi ko maintindihan sa mga ito. Tingnan mo, sila Chensa. Ito yung mga mareklamo eh. Reklamo, mute. Bakit kasi hindi pumasok sa Congress? Bakit di ka pumunta? Yung mga congressman nagtsatsaga, nagpupuyat, inaayos yung budget. Bakit di ka pumasok? Bakit di ka Lintik ko. Kasi ganito yan eh. Alam nyo sa Congress, hindi yan yung mag-a-adjust sa'yo. Ikaw mag-adjust ka, pumasok ka. Hindi. Kung gusto mong mapasa, kumbinsihin mo yung mga kasama mo, pumasok kayo ha, para botohan natin to. Pumasok kayo ha, para iboto natin to. Pumasok kayo para iboto natin tong bill na ito. Itong bill na ito, ipasa natin to ha. Kakausap ka ng congressman. Hindi yung puro kadaldal, ngawa ka ng ngawa. Para kasi Leni Robredo, ngawa ng ngawa. Para ka hindi marunong na congressman. Kung meron kang gusto, persuade mo yung kasamahan mo. Magpapirma ka, hindi yung kaya ito. No wonder kaya walang nangyari sa Maynila dahil sa kakangawa mo tsaka sa bulaklak mong damit. Totoo naman eh. Kaya sige nga, kung talagang magaling to, naayos ba Maynila? Sige, merong man taga Maynila dyan na magsasabi nila, wow, ang galing nito ni Atienza no, naging mayor to ng ilang dekada. Ewan ko kung dekada na nga ba. Makamaliw na. Pero nakailang term na yan sa Maynila. Naayos ba? Wala namang naayos. Gayon. Dayan na naman siya. Daldala naman. Feeling kasi nila, hari-harian sila yung, hindi kami pinayagan. Hindi kami pumunta ka! Pumunta ka. Kung marunong ka, pumunta ka. Kumbinsi mo yung mga kasamaan mo. Isang boto ka lang. Kala mo naman napakarami nyo. Hinahamon nga kayo, di ba? Araw-araw, sige. Baka sabihin nila, ito yung nila, yung kanilang lagi sinasabi nila, may numero kami. Takot lang si Cayetano kaya hindi niya sandali. Parang hindi nyo naintindihan ng proseso sa Congress. Ako nga hindi congressman, alam ko eh. Alam ko eh. November 14, papasok na. Kahit November 14, may numero kayo. Marami kayo. 200 kayo. Pwede nyong isabihin. Sandali, sa plenaryo. Nakalimutan ko na yung term eh. Ang term doon ay sasabihin mong, I declare vacant ang speaker. Tapos, pag may boto ka, panalo ka. Bakante na speaker. Now, I nominate Congressman Velasco to be the next speaker. Pag may numero ka, panalo na. Anytime pwede mong gawin yan. Sa plenaryo, pwede nyong gawin yan. So, hindi necessary October 14, November 14. Kahit kailan pwede nyong gawin yan. Kung kaya nyo, ang problema, puro lang kayong ilan kayo? 5, 4? 4 lang kayo nagngangawa dyan. Sige na. Sabihin na natin, may 5 kayong nangangawa dyan. Sige na nga, 10. 10 kayong nagngangawa. Ba't di nyo i-declare na yung seat ng speakership vacant? Tingnan ko lang. Puro kayo daldal? Pero, tingnan mo naman Tingnan mo kalokohan. Eto. Ulitin natin, sino ang nakinabang na ipinasa yung budget? Si Cayetano ba? Hindi.
Malacanang. Kahit nga kalaban na sinasabi, Malacanang. Kaya nga galit na galit yung mga oposisyon eh. Bakit? Hindi na nila mapapower trip yung... Kasi pinapower trip nila yung mga, mga ahensya ng gobyerno para bigyan sila ng proyekto. So anong gagawin ngayon? Ito galit na yung mga oposisyon, di ba? Siyempre, bakit? Pasado eh. Ang naknabang na pinasa yung budget sa second reading ay ang Malacanang at si Pangulong Duterte. Ang mga magagalit lang dyan, oposisyon, komunista, at si Velasco. At sino pa? Ito. Sino yan? Baba na tayo ng malupit. Tingnan mo, may pawawaw pa talaga. Tuwang-tuwa siya. Parang wow! Yan ang problema natin. Pag yung term na sinusuportahan ko si Duterte ginagamit mo lang, hindi mo na iintindihan. Brad, alam mo ba nangyari? Pasado na yung budget, ba't di ka natutuwa? Bakit parang kakampihan mo pa? Kasi post ito ni Congressman Lito Atienza na isang dilawang certified. Post niya yan. Kini-question niya yung budget na ipinasa sa ating Pangulo. Tapos ipopost mo, isishare mo. Ano tawag sa'yo? Akala ko ba supporter ka ni Duterte? Hindi. Bakit? Kasi nasagasaan yung Velasco mo. So kakampihan mo, pati dilaw, dahil nasagasaan yung Velasco mo. Ganyan ka. So hindi talaga ikaw supporter. Baka ang pwede pang tawag sa'yo ay Velasco diehard supporter VDS. Hindi ka nga DDS, VDS ka naman. Ay, hindi pala VDS. Meron palang bago ngayon. May bago ngayon. Ibabalita ko sa inyong malupit na malupit. Kakalabas lang ito kanina ha. Huwag kayo aalis dyan. Kalalabas lang nito kanina. Ito. Asa na ba yun? Eto. Matatawa ka. Ano dyan? Hindi yung kampi-kampi na sa kamera. Hindi yung scholar sa law student alok ni Nograles. Hindi yon. Ayan. Ramon Ang Pacquiao sa 2022. Niluluto na. Hindi ako nagsabi nito ha. Hindi ako. Lumabas mismo to sa dyaryo. Sabi ko nga, baka namang invento lang yan. Sino namang siraulong businessman bigla na lang magtatakbo? Nako, meron yan. I-research nyo, marami hong tumakbo. Sige, kayo, tanongin ko kayo. Sino ang tumakbong businessman? Hindi ko siya politiko, tumakbo siyang businessman. I-research ninyo. Yun, correct kayo. Si Donald Trump. Amerika yan eh. Si Manny Villar, hindi. Si Manny Villar, negosyante yan, pero politiko naman din talaga siya din. Okay? Marami naman munang pinagdaanan yan. Sino? Ayun! May nakatumpok! Si Danding Cojuangco. Tumakbo yan si Danding Cojuangco noong 1992. At dikit sila ni Fidel V. Ramos ha. So, ibig sabihin, si Gibo. Kaya lang si Gibo kasi alam ko naging naging secretary muna siya. Ang tanong ko dito sino yung negosyante? Negosyante lang talaga, hindi politiko, biglang tumakbong presidente. Si Danding mismo, tumakbo. Ibig sabihin, hindi ko sinasabing mali. Ibig ko sabihin, posible. So, etong lumabas na balita na Ramon Ang at Pacquiao sa 2022 ay posible. At nandun pa nga sa sa loob pa nga ng article na yan na kahit tatakbo daw si Mayor Sara Duterte, isasabayan ni Pacquiao at ni Ramon Ang. Kaya kung i-connect mo, isipin nyo, kayo na lang mag-conclude. Kung iisipin ninyo, kayo mag-conclude. Akala ko ba sinasabi ni Velasco
Eto mga to, ginagawa ko ito dahil kay Pangulong Duterte. Lahat to kay Pangulong Duterte. Dahil kay Sara Duterte. Lahat to, lapit kami kay Sara Duterte. O bakit may ganito? O alam naman natin ng dikit kayo ni Ramon Ang at saka si Velasco, dikit na dikit kayo niyan, di ba? Kahit nga yung pinamigay mo San Miguel Oh, hindi ako nagsabi yung balita. So, ako sinungaling, hindi, yung balita. Oh, sabi rin sa balita, stockholder ka din dyan. Oh, anong gagawin ko? May na sinabi. So, alam natin na dikit ka, pati kay Grace po. So, medyo, ang akin lang dito, lumabas ka na kasi sa palda mo, Velasco. Huwag ka na magtago sa, nagtatago ka at ginagamit mo ang aming Pangulo. Sasabihin mo, may gentleman's agreement kami ni Pangulong Duterte.